everyone. Our topic for today is spiritual self. Your spiritual self is you in your most beautiful and powerful form. It is the authentic self, the unconditioned part, that you without patterns. This is personal of each of us, so no need to get caught up on the language. Some may identify with higher self, the universe, God, higher power, your inner Buddha, your true being. It's the part of you that is connected with everything, the part that is love. Kapag sinabing spiritual self o kaluluwa ay ang bahagi ng ating pagkatao na nag-uugnay sa espiritualidad, pananampalataya at sa kahulugan sa buhay. Ito ay ang aspeto ng ating pagkatao na hindi matutukoy lamang sa pisikal na katawan o isip. Ipinapahayag nito ang ating mga paniniwala, mga halaga at mga koneksyon natin sa mga mataas na kapangyarihan o kalikasan. Ang mga tao ay may iba't ibang paraan ng pagtukoy at pagsasabuhay ng kanilang spiritual self. Ito ay maaaring magkaugnay sa relihiyon, filosofiya, meditasyon, o kahit sa pamamagitan ng pagmamasid sa kalikasan. Ang pag-unlad ng spiritual self ay maaaring makatulong sa paghanap ng kahulugan sa buhay, pagtuklas ng kapayapaan, at pagkakaroon ng mas malalim na koneksyon sa iba't ibang aspeto ng ating pag-iral. Throughout the world, in all of the great spiritual traditions, there is a teaching about divinity being within us. From narrative, American, Hindu, and Buddhist traditions to Christianity, all the way to get to great mystics and scientists. Kapag sinabi nating divinity, ang divinity ay ang kalagayan ng pagiging makadiyos o sagrado. Ito ay nag-uugnay sa ideya ng pagiging Diyos o kaugnay sa Diyos. Madalas itong nauugnay sa mga konsepto ng banalidad, kabaitan, at kapangyarihan ng isang mataas na entidad o Diyos, depende sa konteksto ng relihiyon o filosofiya. Ang konsepto ng divinity ay nagmumula sa iba't ibang paniniwala at tradisyon sa maraming relihiyon. Ito ay nauugnay sa isa o higit pang mga Diyos o supremong nilalang na kinikilala bilang pinagmumula ng lahat ng kabutihan at kapangyarihan sa universo. Sa ibang konteksto naman, ang divinity ay maaaring ituring bilang espiritual na enerhiya o lakas na nagbibigay kahulugan at direksyon sa buhay. Sa kabuuan, ang divinity ay isang malawak at makulay na konsepto na may magkakaibang interpretasyon depende sa kultura, relihiyon at paniniwala ng mga tao. Ito ay naglalaman ng ideya ng isang mas mataas na kapangyarihan o kahulugan na nagbibigay kabatiran sa buhay at kalikasan. On your process, you got to know this part of yourself, as we call it, your spiritual self, your own goodness, and authenticity. Your spirit, untouched by patterns, is the source of your resilience, the source of your inner wisdom. To find Buddha, all you have to do is see your nature. Your nature is the Buddha. Sinabi nito ni Bodhidharma, 5th century Buddhist monk. Ang pinapahiwatig sa pahayag na ito, ipinapahiwatig ni Bodhidharma ang ideya na ang Buddha o ang pagka-Buddha ay matatagpuan sa loob ng ating sariling kalikasan o pagkatao. Pinapakita niya na ang kalikasan o kaharian ng Buddha ay hindi kailangang hanapin sa mga external na bagay tulad ng mga ritual o komplikadong gawain. Kung hindi ito ay matatagpuan sa ating sarili, kamalayan at pag-unawa. Sa konteksto ng Zen Buddhism, ang ideya ng isang seeing your nature ay nag-uugnay sa konseho o satori, kensho o satori, na mga tanyag na konsepto sa Zen na tumutukoy sa pagkakaroon ng malalim na spiritual na pag-unawa o pagtuklas ng sariling kalikasan. Pinapakita ni Bodhidharma na ang kalikasan ng Buddha ay hindi kailangan maging kakaiba o malayo sa atin. Ito ay bahagi ng bawat isa sa atin sa pamamagitan ng pag-unawa sa sarili at pag-alam ng ating tunay na kalikasan. Maaari nating makamit ang pagiging Buddha.
Sa pangkalahatan, ang pahayag na ito ay nagmumula sa ideya ng inner enlightenment o sariling pagpapailaw sa loob ng Budismo, kung saan ang pagtuklas ng kaalaman at pag-unawa sa sariling kalikasan ay makapagdadala ng kapayapaan sa paglago sa spiritualidad. At ang last, si God dwelleth in all hearts, na ang nagsabi ay si Bhagavad Gita. Ang sinasabi niya sa kanyang pahayag ay pinapakita nito ang konsepto ng espiritualidad at pananampalataya sa Hinduismo. Ipinapahiwatig nito ang Diyos o Diyos ay naroroon sa bawat puso ng tao. Ang pahayag na ito ay nagpapakita ng ideya na ang Diyos ay hindi lamang limitado sa mga templo o ritual na lugar, kundi siya ay patuloy na nagmamay-ari at nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Pinapakita nito ang ugnayan ng bawat individual sa espiritual na katotohanan, kung saan ang Diyos ay tinutukoy bilang tagapagtatat at tagapag-aliw ng mga lahat ng buhay. Sa konteksto ng Bhagavad Gita, isa itong bahagi ng mga turing ni Lord Krishna kay Arjuna tungkol sa kanyang tungkulin sa buhay. Ipinapakita nito ang spiritual na pagtutok ay hindi kailangan gawin sa pamamagitan ng pag-alis sa mundo, kundi ito ay maaaring makamtan sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga gawain sa spiritual na pagsusumikap, na may kamalayan na ang Diyos ay naroroon sa bawat isa sa atin. Sa pangkalahatan, ang pahayag na ito ay nagbibigay diwa ng espiritual na koneksyon sa lahat ng nilalang at ideya na ang Diyos ay hindi malayo o banyaga, kundi siya ay bahagi ng ating sariling pagkatao at karanasan.